magsimula ng pag-awit ng papuri sa Panginoon. Song number 91 po, Are You Washed in the Blood? Have you been to Jesus for a blessing? Song number 91 po. Okay po, ready, sing. Have you been to Jesus for a cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this Son? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robe be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last stanza po. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain blowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Ayan, sa pong awit, song number 94, When I See the Blood. 9-0. Katabi lang po. Christ, our Redeemer, died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Okay po, song number 90, ready, sing. Christ, our Redeemer, died on the cross, died for the sinner, paid all his due. All who receive Him need never fear. Yes, He will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus can save. As He has promised, so will He do. Oh, sinner, hear Him, trust in His word. Then He will pass over you. When I see the blood,
sinner, hasten, heed now the word, then God will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Last stanza po. Oh, what compassion, oh, boundless love. Jesus has power, Jesus is true. All who believe are saved from the storm. Oh, he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Ay, tuloy-tuloy sa mga lalaki, mga kapatid. Salamat po Panginoon sa sa amin. Salamat po Panginoon sa aming mga pamilya po, nakakasapot, nakakasulo po. Salamat po Panginoon sa mga kapatid po, sa mga kapilang po. Salamat po Panginoon sa mga lumbang saan po sa krus ng Kalbaryo. At kami pinagos mo po. Bago na nasisira po, hindi ng mga lalang tulungan po. Natigil sa krus ng Kalbaryo. Upang kami makrus po sa salamat po Panginoon sa pag-ibig na nagdalaman po sa amin. Salamat po at ito hinahawa ko lang ang Diyos. Salamat po sa biyaya po at kami nangalit. Maraming salamat po Panginoon sa lahat po ng mga kagandahan ng Diyos sa amin. Sa lahat po ng mga kapilang po sa amin. Salamat po Panginoon na nagdalaman po sa nagagawa ng mga kasalanan po at sa aming pagkulang po. Nawa po Panginoon na ba'y pakalinisin, nawa po kami sa mga sala po, upang sa amin na po yung maging dapat po kami Panginoon na makasamba po sa iyo. At sa mga salitan po ng mga hayat, nawa po nawa po pagpalari po Panginoon, at nawa po kami ng banal na Espiritu po, sa amin na tuturo po, papaalala at ng ating Ngayon po sa lingkod na po, sa amin, naway po sa pagbabakusan, mga nagmumula po sa iyo, at naway walang lamang bakas po sa aming kalakmaan, hindi po lamang po Panginoon, ang sa nagsiyang papuri po, Panginoon, Panginoon, ang kakain ng mga kawaran ng kasipasang bawat isa po, sa pagkakataon ng pagkakataon ng salamat, sa matamis sa pangarap po ng Panginoon Jesus. Amen. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 76. In Judah is God known, his name is great in Israel. In Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. There break he the arrows of the bow, the shield and the sword, and the battle, Selah. Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. The stout-hearted are spoiled. They have slept their sleep, and none of the men of might have bound their hands. At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep. Thou, even thou, art to be feared, and who may stand in thy sight when once thou art angry?
Thou didst cause judgment to be heard from heaven, the earth feared, and was still. When God arose to judgment, to save all the meek of the earth, Selah. Surely the wrath of man shall praise thee, the remainder of wrath shall thou restrain. Bow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Last verse. He shall cut off the spirit of princes. He is terrible to the kings of the earth. Salamat po sa ating nabasa. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Sa mong awit, song number 89 po, Nothing But the Blood. Song 89 po, Nothing But the Blood. Nothing but the blood of Jesus. Ay po, song 89 po, ready, sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Last stanza po. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Magandang hapon po mga kapatid. Halos kompleto yata.
So ang atin pong pag-aaralan mga kapatid ngayon ay about sa biyaya ng Panginoon. About grace pa rin po mga kapatid. Kasi pag sinabi pong grace, wala po talaga itong kahalong gawa. Ito po ay lahat ay gawa ng Diyos. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, sa New Testament muna po tayo. Sa Romans chapter 11, verse 1 to 7, babasahin ko muna po mga kapatid. I say then, hath God cast away His people? God forbid, for I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. God had not cast away His people, which He foreknow, what the scripture said, Elias, how he maketh intercession to God against Israel. Lord, they have killed thy prophets, dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men, who have not bowed the knee to the image of Baal. Even so, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, ito po yung magandang meaning ng grace. Dito po makikita natin walang kasamang gawa. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. What then Israel hath not obtained, that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. Tayo pong manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa hapong ito at ang mga kapatid po ay narito. Sama-sama po kaming sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa daan at kami po ay ligtas na nakarating sa dakong ito na kung saan ay naway kami po ay makasumpong ng habag sa inyong paningin sa aming pagsamba. Maging karapat-dapat po nawa, Panginoon, kami sa aming pag-aaral about grace, Panginoon. Dalahin po namin, gabayan kami ng Holy Spirit sa aming pong pag-aaral. Siya po ang mag-guide sa aming Panginoon sa mga topic na aming pag-aaralan, Panginoon. At ganoon din po sa mga some points ng aming pag-aaral. Kami po naway inyong gabayan, Panginoon. At dalangin po namin na walang lamang magmataas, Panginoon. Ang lahat po ito aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, election, tawagin po ay election of grace. At pag sinabi pong, dito po kasi election of grace ang tinatalakay sa Romans chapter 11. Pag sinabi po kasi salvation, yan po ay dapat ay grace. At lahat pong ating natamong pabor sa Panginoon, lalo na pagdating sa church at sa bansang Israel, at sa lahat ng mga tao ng Diyos sa bawat panahon, ayan po ay natatamo sa pamamagitan ng grace ng Panginoon. Lahat po yan ay grace, lalo na po pagdating sa kaligtasan. Kaya nga po sabi sa Jonah chapter 2, salvation is of the Lord. Part lang po yun ng Jonah 2, ng 2:9. At saka ang salvation po ay sa pamamagitan din po yan ng biyaya. Tingnan po natin itong Ephesians chapter 2, verse 5, ito po ay, even when we were dead in sins, so kapag kapatay ka sa kasalanan, wala kang po pwedeng magawa. Dito papasok ang grace. Hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. So, iniligtas ka ng Panginoon doon sa kalalagayan mong patay. At sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas. Binuhay ka. Kaya dito papasok yung Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace, pero ang original sa 5 verse 5. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang kaligtasan daw ay sa biyaya. Through faith, sabi. Ang ginagawa po dito ng mga Armenian dito sa salitang dito po sa naniniwala rin po sila na ang salvation ay by grace. Kaya lamang, mali yung interpretation nila sa talatang ito. Yung grace daw ay through faith. Magtatamo ka ng grace kapag ikaw ay sumampalataya. Kaya kailangan mong magdesisyon.
kailangan mong ng free will. Pero dito po, ang sabi po rito, for by grace are received through faith. Ngayon yung faith na to ay hindi naman galing sa atin to eh. Sabi po rito, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yan yung faith na yan. Kasi kung ang faith ay galing sa atin, magiging ano po yan? Magiging merit po yan. Kasi sa atin nagmula eh. Pero dito po, sa grace pala yan. Through grace, kaya ka nagka-faith dahil sa grace ng Panginoon. Kasi ang dapat natin balikan, yung verse 5. Yung context kasi andyan lang eh. Kailangan alam natin yung context na sinong sasampalataya doon sa kalalagayang patay. Di ba kinakailangan mo ng buhayin sa chapter 1? Dahil ang kalalagayan ay isa nasa chapter 2, patay sa kasalanan. And then binuhay sa chapter 5. Tapos inelaborate sa chapter 8. Tapos pinatunayan ng chapter, ng verse 8, yung mga verse po pala, hindi chapter. At yung verse 9, ito po ang sinabi ng verse 9. Not of works, lest any man should boast. Kaya po pagdating sa biyaya, katulad ng definition kanina sa Romans chapter 11, verse 6, 5-6, wala pong halong gawa ang biyaya. So pag ikaw'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya, iyan po ay walang hiwalay sa gawa ng tao. Pero may gawa ng Diyos. Kailangan makita po natin ang pagkakaiba, gawa ng Diyos, ang kaligtasan. So iyan po yung isa, salvation is by grace. And then yung elects po, yung mga elects po, iyan po ay mga remnant lang in every dispensation. Sa bawat panahon po na yung mga elect before the foundation of the world, lumalabas lang po yan doon sa bawat panahon. Pero sila puro mga remnant lang po sila. Hindi sila talaga yung mas marami. Lagi po silang remnant lang. Kasi dito po sa Romans chapter, tingnan niyo po dito. Balikan po natin yung Romans chapter 5. 11. Yung 11 po binasa natin. Sa verse, saan ba nagsimula yun? Ayan, verse 5. Even so, then, at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. Dapat po natin tandaan na remnant yung kinukonsider na pasok sa election of grace. And if by grace, there is no more of works. Dito po kasi sa ito, kung atin pong tingnan pa, itong sa Romans 11, saan ko ba nabasa yun yung si Elijah 11:4, tingnan ko nga po dito 11:4. Ayan, ang sabi po rito ni Elijah, napakikita po natin dito sa mga talatang itong babasahin natin na may mga remnant, at yung mga remnant na yan, naka-reserve yan, inireserve po yan, inilaan niya ng Diyos. Ang Diyos ang nagtakda niya, nag-reserve nung yan, ng mga elect na yan. Tingnan po natin dito sa verse 4, and what said to us, dito sa verse 3, Lord, sabi ni Elijah, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars. Winasak pati yung mga altar. And I am left alone. Ako na lang ang natira. And they seek my life at hinahanapan nila ang buhay ko para ako'y patayin. And what said the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men. Yun po yung election. I have reserved to myself, sa aking sarili. Nag-reserve ang Diyos, nagtira ang Diyos sa kanyang sarili ng 7,000 men. Na yun ay hindi lumuhod ang mga tuhod kay doon sa imahe ni Baal. So, yan po yung sinasabi ng So, remnant lang, at yung mga remnant na yan, itinira talaga yan ng Panginoon. Mga natira lang yan. Diyos ang nag-reserve niyan. Kaya walang gawa dyan eh. Ubus dapat eh, kung hindi nagtira ang Panginoon ng remnant sa bawat panahon. Kasi ang pagkakaunawa ni Elijah, ubus na sila. Siya na lang ang natitira. At paubos na. Nagsosolo na po siya. At yung buhay niya, hinahanap na rin. Pero ano sabi ng Panginoon? Nag-reserve pa siya ng 7,000. Hindi, nag-reserve siya para sa kanya sarili, sa Diyos. Kanya yan, para sa kanya sarili yan, kaya siya nag-reserve. 7,000 pa ang kanyang nag-reserve. Iyan po ay makikita natin dito sa First King, tingnan po natin yung istorya, yung konting istorya. First King chapter 19. Chapter 19, verse 14. Ayan, sabi dito po,
And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because because the children of Israel have forsaken thy covenant. Ito po yung mga panahong may haring masama na nagro-rule sa Israel. Sabi dito, thrown down thine altars and slain thy prophets, sa verse 14, with the sword. And I only am left, ang natira lang. Yan ang pagkaunawa niyan Naniniwala rin si Elijah na may itinitirang Panginoon at siya na lang. And they seek my life to take it away. Tapos sabi ng Panginoon, and the Lord said unto him, go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be the king of Syria, and Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be the king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah shall thou anoint to be prophet in thy room. Siya yung papalit. And then sa 17, and it shall come to pass, mangyayari, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Yet, sabi dito sa 18, yet I have left me 7,000 in Israel. Mga Israelita lang po ito all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. So nagtira po ang Panginoon. Kaya yung mga itinira niya, ito po hindi talaga tumiklop ang tuhod kay Baal para lumuhod sa image ni Baal. At hindi rin po ito humalik na katulad ng ginagawa doon sa mga rebulto na pinapahida ng panyo at hinahalikan sa Quiapo. Parang ganun po yung panahon. Bumabalik lang po yung mga panahon yan. Yun po, ang Diyos po ang nag-reserve ng 7,000. At least, masaya dahil may 7,000 pang natitira. Kaya dito po sa tingnan din po natin dito sa bawat dispensation po kasi, o management, o yung time na administration ng Panginoon sa bawat panahon, nag-reserve po talaga ang Diyos ng mga elect. Kahit po sa ating panahon, bakit meron dito? Nung panahon ng 16 to 1700, 1800s, nasaan po ang reserve ng Panginoon? Di po ba may England, tapos ay dumating yung time sa Amerika na. And then, sa ating panahon, sa panahong itong kasalukuyan, nagtira pa rin, nag-reserve pa rin ng Panginoon para sa kanyang sarili, nasa Pilipinas naman po. Bagamat meron pa rin sa ibang mga bansa. Pero, mostly sa Pilipinas naman po, ang Panginoon. Naka-reserve yung mga, para sa kanyang sarili, yung mga elect po. Nasa Pilipinas po. So, yan po yung ng Panginoon. Nagre-reserve po siya sa bawat panahon. At tumatawag po siya sa bawat panahon. Yun ibiyaya ng Diyos. Wala po tayong makikita doon. Kaya inilik ng Panginoon dahil may gagawing mabuti, hindi nga po sa gawa. Then sa Romans chapter 9 verse 27, balikan po natin yung sa Roma uli. Kaya lang 9 po. Atin pong babaybayin yung mga may kinalaman sa grace at election. And then mamaya pupunta po tayo sa Old Testament. Ano po sabi ko? 9 verse 27. Ang sabi po rito, Isaiah also cried concerning Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, kasi yun ang sinabi yun ang promise ng Panginoon kay Abraham. Pero ganun pa man, karami, a remnant shall be saved. Pakita niyo po, a remnant lang. Kahit marami ang Israel, marami ang naging seeds ni Abraham, pero remnant lang po. The remnant, ano po sabi dito? Shall be saved. So remnant lang. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Sino yung nag-work ng short work? Ang Panginoon. Because a short work will the Lord make upon the earth. Wala na naman ditong work ang tao. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabbath had left us a seed, we had been as Sodoma and had made like unto Gomorrah. Kung hindi nagtira ang Panginoon, kung hindi naglaan, kung hindi nag-reserve ang Panginoon, nung seed ay magiging gaya raw ng Sodoma at Gomorrah. So nasa Diyos pong mga kamay,
ang kaligtasan, nasa biyaya ng Diyos ang kaligtasan. So nag-reserve, nakita na po natin. At yung mga in-reserve na yan sa kanyang sarili, hindi naman nag-reserve ang Panginoon para wala lang eh. In-reserve yan ng Panginoon sa kanyang sarili, to myself, to be holy. Para maging banal, to be blameless, and then, siyempre, pag tinawag, to be justified. Tatawagin mo. To be justified. Nasa Ephesians chapter 1 verse 4 yun. Ang pagtawag ng Diyos, yung mga elect before the foundation of the world, tatawagin sila, predestinated po sila to conform to the image of His Son, Jesus Christ. And to be holy, and to be blameless before Him in love. Yun po yung mababasa natin. Maging sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Diyan po nakadesign at i-justified po yun naman. To be justified. Ibig sabihin, from original state ng tao na makasalanan, guilty before God, magiging innocent siya before God. Yun po ang ibig sabihin ng justification. It is a legal term, judicial term, na yung isang makasalanan, pawawalang sala ng korte. At ang nagpapawalang sala po ng isang makasalanan, pagdating sa kasalanan ay ang korte lang ng Diyos. Yan po yung justification na tinatawag na legal term. So, yan po yung gagawin. Yun naman po yung nakasulat sa Ephesians, Romans chapter 8, mababasa po na, Romans chapter 4, Romans chapter 5, yan, mababasa po natin dyan yung justification through faith. Yan po yung mga talata na ating... Ngayon, yung definition po talaga ng grace. So nakita natin po yung ibang definition ng grace at kung sino yung combinated doon sa grace ng Panginoon. Ayan po yung mga elect before the foundation of the world. Pag sinabi po kasing grace, yung binasa natin kanina sa 11:6, walang gawa po 'yon. Sa Romans chapter 9 verse 11, wala rin pong gawa. Tingnan niyo po sa Romans chapter 9:11. 9:11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to the election may stand, not of works but of Him that calleth. Dito po makikita natin dito talaga, zero ang gawa. Kasi hindi pa naipapanganak, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama, upang ang layo ng Diyos ay mangyari alinsunod sa pagkahira. Ayan po, election of grace po yan. Walang gawa yan. Kaya nga po kaya pala yung tinatawag na 5 points of grace o yung tinatawag na tulip na ang term na tinuro sa atin ng ating pastor ay doctrines of grace. Kaya pala yan ay doctrines of grace. Walang gawa ang tao. Dahil sa kalalagayang depraved, patay ang isang tao dahil sa kasalanan, patay sa spiritual. Hindi siya magnanasa ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. 2:14 ng First Corinthians at 6:44 ng John, hindi po siya magnanasa, hindi siya lalapit sa Panginoon. Ngayon, pagdating ito binasa natin ito, hindi pa naipapanganak, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama. Sabi rito, that the purpose of God according to the election might stand, not of works. So wala na namang works pagdating sa grace, election, but of Him that calleth. Ang election po, yan po ang napakaliwanag na walang gawa ang tao. Kasi hindi pa naipapanganak Before the foundation of the world, pumili ng Diyos. Ay di ang Diyos talagang gumawa. Election is an act of God. Wala po tayong bahagi doon. Huwag po kayong maniniwala sa Armenia na kaya pinili nakitang may gagawing mabuti. O kaya sasampalataya. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po yung mga kapatid. Isa pa yung redemption. Yung redemption. So yung election, pure. Wala kang magagawa doon. Hindi ka pa na ipapanganak Wala kang free will pa doon sasabihin na. Wala ka rin desisyon doon. Ngayon, pagdating sa redemption, kaya pure grace yung 5 points yan, naliwanag Sino ang isinugo ng father para tubusin ang kanyang bugtong na anak? Di po ba yung pinili before the foundation of the world? Sino ang tumubos? Di po ba ang Panginoong Kristo? May ginawa ba tayo doon sa pagtubos na yun? Kaninong dugo ang nabukos? Para sa iyo, para sa akin. Di po ba? According to 1 Peter 1:18 hanggang 19, precious blood kanino? Precious blood ng Panginoong Kristo.
At yun din ang sinasabi sa Acts chapter 20 verse 28. Dugo nga ng Diyos na nakalagay doon. Pag ang binasa mo yung saling isa yung saling ng King James, Diyos, dugo ng Diyos eh. Kasi ang flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero bakit ang Panginoon sa Kristo, ang kanyang dugo ay dala-dala niya tabernacle sa heaven, na yun ang talagang ang sinisimbolohan ng tabernacle na ginawa ng kamay ng tao. At sa pagbalik nga niya, ang kanyang suot, deep in blood pa eh. Di ba, pag galing niya sa langit, sa Revelation chapter 19, di ba, ang kanyang vesture, deep in blood. So, iba ang pagdating sa Diyos, pagdating sa redemption, ay wala pa rin kung gawa ang tao. Dugo ng Panginoong Hesukristo ang nabubo sa krus ng Kalbaryo. At yun din ang kanyang iwinisik sa makalangit na tabernakulo na hindi ginawa ng kamay ng tao. So, nasaan doon ang work sa redemption ng At ang nagplano ng work of redemption, walang iba, kundi ang Father. Isinugo ang kanyang anak. Yung Trinity. And then yung tinatawag na effectual calling. Yung effectual calling, mga kapatid, na ang isang taong makasalanang patay doon sa time na thy people shall be willing, 110 verse 3 ng Psalms. May gawa ba tayo doon? Dito nagkakameron ng kaunting battleground eh, pagka ang makakausap mo yung Armenian eh. Kasi dito buhay na yung taong sasampalataya eh. Buhay na rito yung taong bibigyan ng Diyos ng pagsisisi eh. Doon sa time na yon, iniisip ng mga tao, sa kanila galing yung pananampalataya at pagsisisi. Pero hindi sila open sa salita ng Panginoon Diyos na pag sinabing effectual calling o irresistible grace, ang Diyos ang tumatawag doon sa isang taong patay na wala siyang kakayahang mag-response kung hindi siya bubuhayin ng Diyos. So sa effectual call, ang banal na Espiritu ang nagre-regenerate. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng understanding kay Lydia sa 6:14 ng Acts. At sa 6:44-45, ang Father ang nagtuturo. Ang Father ang nagbibigay ng understanding. Kung atin pong makikita. So wala na naman diyan pong gawa diyan ang kamay ng tao. Walang gawa diyan ang tao pagdating sa effectual calling. At yung pananampalataya na yan, na darating sa iyo, yung pagsisising yan na akala mo yung ginawa mo, galing din sa Diyos yan eh. Kaya ka nakasampalataya, kaya ka nakapagsisi, meron kang napakinggang salita ng Diyos, may pinapangaral. Ngayon, bakit ka nakapakinig? Binigyan ka ng taingang makakarinig, binuhay ka muna. Binigyan ka ng understanding doon sa salita ng Panginoon. And then, doon sa time na yung ipinapangaral sa iyo ang salita ng Diyos, Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nakita natin na wala na naman itong gawaan tao. Dahil habang nakikinig ka, yung faith dumarating sa iyo. Doon ipinagkakaloob ng Diyos sa puso mo. Pati yung repentance, magkasama yun. Tapos yung mga ngaral sa iyo ng salita ng Diyos, sa Diyos din yan eh. Galing sugurin niya ng Diyos, walang-wala ka dyan eh. Sa Diyos lahat eh, siya yung mouth of God eh. Gagamitin niya eh. Tapos yung salita, kanya rin, ipapangaral sa iyo. Yung nagbukas sa iyo, ang Holy Spirit. So wala dyan. Ngayon, ang tanong, pagdating sa preservation and perseverance, grace pa rin niya. Bakit? Yung salita na lang preservation eh. Ang tanong, kanino galing ang preservation? Oo. Ang Panginoon ay pinipreserve ka. Nasa iyo ang Holy Spirit na nanahan sa iyo. Kaya po hindi masyadong binibigyan to ng mga talata. At pinakikita ko lang po na ang grace ay walang gawa. At yan naman ay supported ng mga talata. Kaya lang, pag tayo nag-aaral nitong 5 points na ito, mahaba ito. Ubus ang oras natin dito. Baka hindi ko may preach yung gusto, yung aking topic ngayon. So pinakikita ko lang po na ang grace ay walang gawa. Maging yung 5 points ay walang gawa. Kasi kaya ka nakakapagpatuloy, kaya tayo nakakapagpatuloy. Kasi may Diyos na gumagawa sa atin. Sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will
and to do of His good pleasure. Para magawa natin ang kanyang good pleasure. Kaya sa preservation and perseverance of the saints, ay Diyos pa rin ang nagpe-preserve sa'yo. At kaya kayo nakakapag-persevere, tinutulungan ka ng Diyos. Ginagabayan ka. Ngayon, yan po yung gusto kong makita natin mula sa salita ng Panginoon na binaybay natin na walang bahagyang tao pagdating sa biyaya. Lahat po ay works ng Diyos. Romans chapter 4, verse 4, tingnan po natin. Romans 4, verse 4, ang sabi po rito, ay, now to him that worketh is the reward. Kung ikaw ay gawa, reward yan, yung kaligtasan. Pero hindi reward ang kaligtasan, biyaya nga Pero sabi rito, now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace. So pag reward, not reckoned, hindi counted as grace, hindi ibibilang na biyaya kapag gawa. Kundi reward. Pagka gawa, dapat reward. Ang grace ay walang gawa. Kaya ang salvation, grace walang gawa. Kaya sabi rito, now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace but of debt. So kapag ikay gumagawa, makakagawa ka kapag ikaw iligtas na. At doon sa paggawa mong yon, dahil may Holy Spirit na tumutulong sa iyo para makapag-persevere ka, yung reward sa bandang huli na yun, pagbabalik ng Panginoon. Pero yung salvation, walang gawa dyan. Gawa yan ng Diyos. Ayan po ang But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yan naman, yung faith counted for righteousness. Tapos dito, may babasahin tayo dito sa Romans chapter 4 verse 16, na tila para bagang kaya ka nagkamit ng biyaya dahil sumampalataya ka. Ating titingnan dito yung argument ng Arminian. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Sabi, therefore, it is of faith that it might be by grace. Bakit kaya naging grace? Bakit sabi sa Tagalog, dahil dito ay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya. Para bagang dahil sumampalataya ka, kaya naging biyaya, kaya nagkamit ka ng biyaya. Pero i-analyze po natin. Tapos sabi rito, sabi rito, dahil dito ay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Tapos sabi rito sa 17, gaya ng nasa sulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa si Abraham. Tipan ng Diyos kay Abraham Sa harapan niya ang kanyang pinananampalatayaan sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pala hayag na tila hayag na. So dito po mga kapatid, makikita natin, ituloy po natin ang basa. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Dito po sa verse 16, parang dito, therefore it is of faith that it might be by grace. Ang sabi, sa Tagalog, dahil dito sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya. Hindi po ang pananampalataya ang naging cause para magtamo ka ng biyaya. Ang pananampalataya, kaya mo natamo dahil sa biyaya. Kasi ang pinag-uusapan po dito sa context nito ay si Abraham. Yung katatayuan ni Abraham, paano siya nagkamit ng pananampalataya sa Diyos. Ito ba'y, sa kanya ba lumabas yung pananampalatayang yan kay Abraham? Kasi, bigyan ko po kayo ng isang verse, para para bagang akala nila, dahil sa faith, kaya naging biyaya. Hindi ba kaya nagka-faith ay dahil sa biyaya? Tingnan po natin yung Acts chapter 18:27. Acts 18:27. Ang sabi po rito, and when he was disposed to pass in Achaia, the brethren wrote exhorting the disciples to receive him, who when he was come, helped them which had believed through grace. At paano sila nakapanampalataya? Sa pamamagitan ng biyaya. So, unti-unti na po natin nakikita, yung kay Abraham kasi tinutukoy,
Basta gusto ko lang pong mag-ano ng verse na kung saan, bakit ito naman, sa pamamagitan ng biyaya, sila nakasampalataya. Ay hindi ibig sabihin na nakamtan mo yung biyaya dahil ikaw ay nagdesisyong sumampalataya. Ang pinag-uusapan puro ito sa Romans chapter 4 ay si Abraham na nagtamo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya ibinilang sa kanya na katwiran, sabi ko doon sa ating binabasa. Ngayon, paano ba siya nagtamo ng pananampalataya? Siya ba talaga ay inborn o sa kanya ba talaga galing ang pananampalataya? Kung atin po pag-aaralan yung pinagmula, si Abraham, galing po siya sa magulang na idolatrous. Mapagsamba sa Diyos-Diyusan po ang father ni Abraham. Ang Diyos po ang tumawag sa kanya at naghiwalay doon sa family, doon sa kanyang magulang na si Terah. Tingnan po natin ito, yung sinabi dito sa Joshua. Tingnan po natin, Joshua. Ito po yung kalalagayan ni Abraham bago siya tawagin ng Panginoon. Hindi siya mananampalataya pa. No? Tingnan po natin, Joshua chapter 24 verse 2. Ayan, nasabi po rito, and Joshua said unto all the people, thus said the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in all time. Ang tinutukoy yung mga magulang ni Abraham. Even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, o Nahor sa Tagalog, and they serve other gods. Saan po nagse-serve si Terah na tatay ni Abraham? Sa ibang Diyos, sa ibang mga Diyos. Yan. And sa verse 3, and I took your father Abraham from the other side of the flood. Kinuha ng Diyos si Abraham sa Tagalog, at kinuha ko ang iyong amang si Abraham mula sa dakoro ng ilog, at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan. At pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. So saan kinuha si Abraham? Sa magulang na walang pananampalataya. At ang pananalig niya ay sa other gods. Yan naman. Idolatrous po, idolatrous ang father ni Abraham. Yan po ang dapat nating malaman. Ngayon, saan man gagaling ngayon? Paano si Abraham naging mananampalataya? Yan ang parang katapat yan ng effectual calling natin doon sa irresistible grace. Tinawag siya ng Panginoon. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Mula doon sa other side of the flood, tinawag siya. Dinala siya sa inihiwalay ng Diyos. Ganyan po talaga ang grace ng Panginoon. Yan ay naghihiwalay mula sa masama. Tinatawag ka mula sa masama, binubuhay ka, then tatawagin ka, at ise-separate ka mula sa iyong mga magulang na masama. Kasi madadamay ka pag hindi ka sineparate yan. To the third and fourth generation. Sa Exodus, tingnan po natin kung ilang, kapag hindi ka umalis dyan at nagpatuloy ka sa kasamaan ng pagiging Diyos-Diyosan ng iyong magulang, sabi po rito sa Exodus chapter 20, sa verse 5. Ayan, ang sabi po rito, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, sa mga imahe. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Yun pala sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Katulad ng tatay ng father ni Abraham, na si Terah, kapag ikaw pala'y hindi inalis ng Panginoon dyan sa ganyang kalalagayan, damay ka. Kasi to the third and fourth generation, doon sa mga namumuhi sa Diyos. Kaya kaya dito sa ang istorya, Genesis chapter tingnan po natin, ang grace ay naghihiwalay. Gawa ng Diyos yan, para ikaw may ihiwalay sa masama at tawagin. Parang irresistible grace or effectual calling. Tingnan po natin ang Genesis chapter 12. Verse 1. Ito po yung istorya. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, pinaalis na siya doon, and from thy kindred, and from thy father's house. Ito na yun, sinabi ni Joshua sa 24:2, pinaalis. Unto the land, at sabi rito, unto the land that will I shew thee, sabi ng Diyos, I will make of thee a great nation, gagawin kitang dakilang bansa, and I will bless thee, pagpapalain kita, and I make thy name great. Ganun gagawin ng Diyos kay Abraham, matapos na siya tawagin doon sa masama. And thou shalt be a blessing.
And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Sa pamamagitan mo, Abraham, ang lahat ng mga bansa ay padadakilain kong iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalara sa verse 2, sa kung nabasa yung ano. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpahin ko ang susumpa sa iyo at pagpapalain ko sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng angkan sa lupa sa pamamagitan nung Abraham. Kasi makikipag-covenant ang Diyos dyan eh. Pagkatapos tawagin, makikipagtipan ng Diyos dyan sa kanyang tinawag. Para sa atin, sa church, di ba tayo dati, watak-watak tayo, hindi tayo magkakasama pa, di ba isa-isa tayong tinawag ng Diyos in His time, in His appointed time, tinawag tayo, then pinagpisan-pisan tayo dito sa church. Ay di ba dapat meron din tayong tipanan sa church? Na ang tipanan natin yan para sa Diyos din, para tayo nakipagtipan sa Diyos, yung ating covenant, na tayo susunod sa Panginoon. Ganon din po si Abraham. Pagkatapos tawagin, may ipapromise ang Panginoon dyan. Meron kasi tipan po, may covenant po kasi yung mga kapatid na unconditional. Yung tipan ng Diyos kay Abraham, na pagpapalain niya, at ang lahat ng mga bansa, yun po ay unconditional. Hindi niyo po ba alam, nakasama tayo doon sa tipan na yun? Lahat ng mga bansa. Gentile tayo, pero bakit tayo ay pag pinag-aralan natin yung pananampalataya ni Abraham sa Romans chapter 4 at sa Galatians chapter 3 na yung lahat ng sumampalataya kay Kristo, yun ay may faith katulad ng faith ni Abraham. At sila yung mga anak ni Abraham. Lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, nadamay tayo doon sa tipan na yun. Meron namang tipan kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang literal, ang kanyang binhi. Nagiging parang bituin, tumingala ka sa bituin sa langit. Dumami talaga ang angka ni ano. Tapos dadami ang angka ni Abraham, pati nga si Ismael eh. Di ba galing kay Abraham yan? Di ba dumami, literal, ang dami. Pero ang Israel, nandun yung pangako. Nandun pa. Yung kay Isaac, hindi kay ano, hindi dun sa anak ng alipin. So nakita natin na si Abraham, kaya nagkameron ng pananampalataya dahil sa grace ng Panginoon. Ibinukod siya, isineparate siya ng Panginoon. Tinawag siya, at isineparate sa kanyang amang masama. Yan ang nakikita natin dito. At kaya siya, hindi naman talaga siya nanampalataya na galing sa kanyang sarili. Tingnan po natin yung Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 8. Ang sabi po dito, by faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should, receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise, as in the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. And he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. So nakita po natin dito na si Abraham, napagkalooban lang po siya ng faith. Ayon po dito sa mga talatang ito, na ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng pananampalataya. Kaya by faith, Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Mag-u-obeyed ba ang isang tao nang walang pananampalataya? Hindi po siya mag-u-obey. So, saan galing yung pananampalataya ni Abraham? Sa Diyos po, mga kapatid. Yan po yung nakikita natin dito na bigay din kay Abraham yung pananampalataya. Hindi po inborn o hindi po ano po ba tawag doon? Hindi ang pananampalataya ay hindi natural sa isang tao. May isa pa akong term na hindi ko masabi na yung pag sinabing faith, ito ay hindi intrinsic, hindi katutubo sa isang tao. Ibinibigay ito ng Diyos, katulad ni Abraham. So, pati nga po, tingnan niyo po si Abraham ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Kasi kung tutusin, wala naman siya pagkakaiba sa kanyang ama eh. Sa kanyang amang si Tera eh. Hindi rin naman siya mananampalataya.
Kayo po ba? May pagkakaiba po ba kayo sa inyong mga magulang na hindi mananampalataya? Di ba tinawag tayo ng Diyos? Tapos ibinuko din tayo sa ating mga magulang na hindi mananampalataya. Ibinuko tayo sa ating mga kapatid na hindi mananampalataya. Mahirap kasi pag nakamix tayo. Hindi tayo magpo-progress kapag gano'n. Kasi tingnan niyo po yung grace ng Panginoon. Kanina dinipay natin kung ano yung grace. Walang halong gawa. Maging yung faith ni Abraham, kaya ako dinala kayo dito kasi baka isipin natin na yung faith ay galing kay Abraham. Baka. Kasi sumampalataya si Abraham at sa kanya ibinilang nakatwiran yon, ikinang nakatwiran. Pero nakita po natin na si Abraham ay hindi mananampalataya. Kinuha lang siya ng Diyos doon sa other side of the flood, doon sa kanyang tatay na si Tera. Pero tingnan niyo po mga kapatid, yung pinanggalingan ni Abraham. Dito po, ang Diyos ay nagse-separate. Biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay nagse-separate para alisin ka doon sa isang posisyon na kung saan madilim, makasalanan, ayaw ng Diyos na mahawa ka doon eh. Ililikas ka ng Diyos. Pero kahit ganun pa man si Tera, pagdating po sa biyaya ng Diyos, parang makikita natin sa Bible na nakalineage din po pala yung grace ng Panginoon. Ang Diyos ay soberano na may mga lineage na kung saan doon niya pinalalabas ang kanyang mga elect. Doon lalabas yung mga elect niya before the foundation of the world, may lineage siyang pagpapalabasan. Di po ba pagkatapos ng baha ng panahon ni Noah, nalasing si Noah? Di po ba may anak siyang tatlong lalaki, si Japhet, si Shem, at saka si Ham? Di po ba nung nalasing si Abraham sa kanya, si Noah sa kanyang tent, di ba yung bunsong si Ham, nakita yung kanyang kahubaran? Imbes na takluban, tinawag pa niya yung dalawang kapatid, si Shem at saka si Japhet, kung hindi ako nagkakamali. Yung dalawa, hindi nakita yung kahubaran ng kanyang ama. Tinakluban, kinuberan yung kanyang ama. Pumasok sa tent, backward. So, tapos, nakita ko dyan, mga kapatid, na napakahalaga rin yung hindi natin ilabas ang kahubaran natin. Kaya nga, minsan tinuturo din natin yung Christian na, yung pananamit natin Christian, kasi dapat talaga ay hindi tayo naglalabas ng ating kahubaran. Kasi doon pa lang makikita ko, wala pa naman nakautosan ni Moises. Parang nakita natin, mga kapatid, mahalaga, na may cover, Kasi, at dahil doon, isinumpa yung anak ni Ham, si Canaan, isinumpa. Walang lumabas, mga kapatid, doon na yung mga elect sa aking pag-trace nung pinag-aaralan ko ito, nung ako nagbabasa ng Bible, tinitingnan ko kung may lalabas doon sa ng mga elect, doon palalabasin ng Panginoon yung elect before the foundation of the world, doon sa lineage ni Ham. Wala, isinumpa eh. Kaya tingnan natin, saan ko na ba? Hanapin ko na po dito sa akin. Ayan, Genesis chapter 9. Genesis chapter 9. Ang sa 9:20, tingnan po natin itong 9:20 ng Genesis. Ayan, sabi rito, and Noah began to be, sa verse 20 po, ng verse 9 ng Genesis, and Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine, and was drunken. Ito po yung kinukwento ko sa inyo kanina. And he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Sinabi ito sa kanyang dalawang kapatid. And Shem and Japhet took a garment and laid it upon both their shoulders, dito, and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. Hindi nakita ng dalawa yung nakedness nung kanyang ama. Ay, lalaki sa lalaki yan pero maingat pa rin. And then, dito, and Noah awoke, sa verse 24, nagising na, and Noah awoke from his wine, and knew that what his younger son had done unto him.
Nalaman din ni, siguro, hindi ko alam kung paano nalaman, kung sinumbong ng dalawang kapatid, o kung paano na-reveal kay Noah, yung hindi, yung kita na, hindi pa siya ang nag-. And then dito, sabi rito, and he said, sa verse 25, ito na, and he said, cursed be Canaan, a servant of servants shall be unto his brethren. Ito yung anak ni Ham, na bunso ni Noah. Isinumpa at sinumpa itong mga anak na ito. Tapos ito sa Tagalog at sinabi, sumpain si Kanaan, siya ay magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. And he said, blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tent of Shem, and Canaan shall be his servant. Ayan. Nakita natin dito, may basbas doon kay Shem at kay Japheth. Pero kay Ham, damay si Kanaan, di po ba? Si Kanaan, si Canaan, damay, sinumpa. At dito po sa lineage na to ni Ham, dito po lumabas yung mga kasumpa-sumpa, yung mga taong kalaban ng Diyos, tulad ni Nimrod. Si Cus ay galing kay Ham, tapos si Kanaan ay anak din ni Ham. At kay Kanaan, si Cus ay diyan lumabas si Nimrod, hunters. Pero itong si Canaan, diyan lumabas yung mga Hivite, Hittite, Perizzite, Jebusite, Amorite, at saka Canaanites. Yan yung mga nation na kung saan ang mga Israelita ay binabawalang mag-asawa ang kanilang mga daughters at ang kanilang mga sons. Bakit? Yang lahing yan, wala akong nakitang may pinalabas doon sa time na yon. Yan nga ang magiging kalaban ng Israel. At yan ang palalayasin ng Panginoon at ilalagay ang Israel diyan sa lugar na yan. Yan ang mga lugar na yan po ang grace ng Panginoon. At dito sa lineage ni Shem, na gumawa ng mabuti sa kanyang ama, na itinago yung kahubaran na kinuberan. Yang si Shem, na anak ni Noah, yan pong lineage na yan, palibhasa binigyan ng blessing, diyan po lumabas ang Abraham na ito. Diyan sa Shem. Mula kung basahin niyo, pasusugan niyo, mula kay Shem, lumabas, naging anak ni Shem si Sala, then si Arphaxad, then pagkatapos si Arphaxad, may isa pa, si Reu, basta marami, may Reu, may Serug, may tinatawag na Nahor, at si Tera na tatay ni pangalan nito, ni Abraham, diyan lumabas. 10 yan, mula kay Shem, Arphaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, Abraham, hanggang nga Isaac, Jacob. Diyan po lumabas yung Israel. Kita niyo po. Diyan pinalabas ng Panginoon doon sa may binigyan ng blessing ni. So, maging sa lineage, may kapangyarihan, may sovereignty ang Diyos na diyan palabasin ang kanyang mga elect. Hanggang sa dumating na po si Abraham. Na siya na yung diyan na pagsisimulan yung promise ng Panginoon. So, kaya po pala hindi mga kapatid pinag-aasawa ang mga Israelita diyan sa mga lahing yan. Kasi kung ititrace po natin, ganyan pala ang nangyari. Kinurse, tapos ay di po ba nadadamay to the third and fourth generation. Hindi naman natin sinabing mula kay Shem na righteous, ang mga sumunod sa kanya lahat righteous. Hindi ko alam kung si Arphaxad, kung si Sala, kung si Serug, si Reu, si Peleg, si Nahor, na ama ni Tera, si Tera nga, yung last hindi naman nanampalataya yung tatay ni Abraham. Pero dyan sa lineage na yan, ay dyan nagpalabas ang Panginoon dyan pinalabas ang kanyang mga elect. Hanggang sa dumating ang Israel, dyan
Diyan din ang galing sa lineage na yan, ang bansang Israel. Nakita niyo? Ganyan kadakila ang Diyos, ganyan kasovereign po ang Diyos pagdating sa kanyang. At prohibited na mag-asawa ang mga Israelita. Kahit hindi pa lumalabas ang Israel, si Jacob, si Isaac, ay hindi inalaw na mag-asawa diyan sa mga Canaanite. Tingnan, Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 verse 1. And Isaac called Jacob, and kay Jacob muna pala, nauna yung kay ano. And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Tapos, arise, go to Padan Aram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. So, ito, hindi na naman pinapag-asawa. Siguro, medyo nakikita-kita na natin kung anong dahilan ng Diyos at saka ng mga forefathers ng Israel kung bakit hindi pinag-aasawa doon sa mga bansang yan. And then, isa pa dito sa 24, Genesis 24, baba po tayo sa 24. Genesis 24 verse 2. And Abraham said unto his eldest servant to his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell. But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac. Sana naman po ipinagbawal Canaanites. Pinagbawal na naman po dyan. So ganun po eh. Kasi ayaw ng Diyos na mamingle yung seed ng kanyang bayan dun sa seed ng unbeliever. Mamaya, dadating po tayo dun sa, siguro, sa pag-aasawa ng mga mananampalataya. Lahat yan sovereignty ng Diyos. Nasa lineage po tayo na ang Diyos ay nagpapalabas niya sa lineage na yan at ibinabawal ng Diyos na mag-asawa. Ang kanyang mga lingkod, ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga elect, mula doon sa lineage na yun. Ngayon, isa pa, dito sa Israel. Pagdating naman po ng buo ng Israel, may Israel na Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7, verse 1. Ang sabi po rito, When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, and not cast out many nations before thee, the Hittites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. Ito po yung mga bansa na kung saan sinumpa si Kanaan. Yan po yung mga anak yan, nanggaling po kay Kanaan yan. May supporting text po tayo dyan. Kung aanuhin nyo ako, meron tayong supporting text dyan. Na nandun din po kanina sa Genesis, along Genesis 9 and 10. And then, ano pa po sabi? Verse 2. And when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them, and utterly destroy them. Ganun ang gagawin nga ng Israel, doon sa mga bansang yon. Thou shalt make no covenant with them. Okay, makikipagtipan sa kanila. Nor shew mercy unto them. Neither shall thou make marriages with them. Huwag kayong mag-aasawa sa kanila. Thy daughters thou shalt not give unto his son. In marriage po yun ha. Nor his daughters shall thou take unto thy son. In marriage din po yun. Huwag mong pag-aasawahin ang iyong mga anak na lalaki ni ang iyong mga anak na babae. Diyan sa mga bansang yan, sa nations na yan, na kung saan galit ang Panginoon diyan sa mga bansang yan. At huwag kayong makikipagtipan at huwag kayong mahahabag at maaawa sa mga bansa. Kaya yan ay pinuksa ng Panginoon sa pamamagitan ng Israel. Kaya yan ngayon ang kinatayuan ng Israel. Yan ang mamanahin. Yan yung Abrahamic covenant pagdating sa land. Yan ang ibibigay at paalisin yung mga nakatirang yan sa bansang yan. Ayan po ang nakita natin na maging po, nakita natin mga kapatid, kahit pala sa lineage ay walang at may elect, gawa pa rin po pala ng Diyos yan eh. Bakit ganun kalawak ang gawa ng Diyos?
Isinesip, siya ang nagliligtas, siya ang nagtatalaga ng kaligtasan. Siya yung tumatawag, at pagkatawag ibubukod, at pati ba naman yung lineage ay sa Diyos din, kanya ring kapangyarihan. Oo, reserve. Doon siya nakuha ng kanyang i-reserve. Doon sa lineage na yun, I have reserved. Doon sa lineage na yun, magpapalabas ang Panginoon. At yung lineage na hindi, na kung saan hindi niya pinili, ayaw niya magpapag-asawahin ang kanyang mga ano. Mula pa nang wala pang Israel, from Abraham, from Isaac, Jacob, hanggang sa nabuo yung 12 tribes of Israel, hanggang sa dumami, makalabas sila sa Egypt. Ito, binatasan sila ng ganito. Gano'ng katagal sa Egypt? Paglabas nila ng Egypt, ito pa rin ang batas. Hanggang kay Ezra. Kaya nga ang pagkakasala ng panahon ni Ezra, nag-asawa sila ng mga bansang ito na pinagbabawal ng Panginoon. Sa Ezra chapter 9. Nung ang topic natin ay Little Space Grace, doon sa kabila, dito na rin sa Alfonso. Ng lawak ng grace ng Panginoon. At mula dyan sa lineage na yan, na kung saan pinili ng Diyos yung lineage na yan, na kung saan dyan lalabas ang kanyang mga lingkod, iyan pa yung, dyan lalabas din yung Israel, si Abraham. Si Abraham, una, si Isaac at saka si Jacob. At dyan makikipag-covenant. At tingnan natin po yung, so, dyan sa lineage na yan, dyan makikipag-covenant ngayon ang Panginoon. Tingnan po natin dito sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17, verse 4. Ayan, ang sabi po rito, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. So, ito na yung covenant ng Diyos kay Abraham. Magiging ama siya ng maraming bansa. Tapos sabi rito, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be called Abraham, for a father of many nations have I made thee. Kaya po yung pangalan niyang Abram, napalitan na po, ginawa ng Diyos na Abraham. Kasi ang ibig po sabihin noon, father of many nations. Yan po yung pangako ng Diyos. At sa 18, verse 18, ito po, ang sabi rito, sa kabilang chapter po lang. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, yun ang pangako ng Diyos, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Ayan, all the nation of the earth shall be blessed in him. Magiging pagpapalain ang lahat ng magabansa sa lupa sa pamamagitan ni Abraham. Dahil siya ay pinili ng Diyos at siya ay nag-obey sa Panginoon. Makikita naman natin po yan mga kapatid, yung sa binasa natin kanina, na yung lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham sa Romans chapter, kanina yung binasa po natin, Romans chapter 4 verse 16. Ang sabi po rito, therefore it is of faith that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. It is written, I have made thee a father of many nations, before him who believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, yung sinabi doon sa Old Testament, sa Genesis, so shall thy seed be. Ganun magiging ang inyong binhi. Sabi rito, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa, ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Kung ngayon, nakipag-covenant naman ang Diyos kay Abraham na pararamihin ng Diyos ang kanyang binhi at siya ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. At sabi rito sa Genesis chapter 22 pa rin po, balik po tayo sa Genesis ulit mga kapatid, kasi may tinignan lang tayo sa Romans. Genesis chapter 22, sabi po rito, verse 18, and ang sabi po rito, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Sa Tagalog, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tingin. Ang term, sabi rito, pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa. Ang binhi po dito tinutukoy ay singular. Ang tinutukoy po ditong binhi na pagpapalain
ay walang, kung saan ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan po ng isang binhi. Sino po yung binhi yun? Doon manggagaling. Pero si Christ po ang tinutukoy namin. Pagka, tingnan po natin dito dito sa Galatians chapter 3 verse 16, yung isang binhi. Galatians chapter, doon manggagaling po. Pero tingnan po natin kung sino tinutukoy doon. Galatians chapter 3 verse 16. Ayan, sabi po rito, now to Abraham and his seed were the promise made. He said not, and to his seeds, hindi sa marami, seeds, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. So sa pamamagitan ng isang binhi na lalabas kay Abraham, walang iba. Doon din sa lineage ni Isaac, may Kristong lalabas. At sa pamamagitan ng iyong binhi, ng isang binhi niyon, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. Ang pinagpala po ba, Israel lamang? Di ba nakarating sa ating mga Gentiles ang pagpapala ng Diyos? Di ba tayo nakasama sa covenant of redemption? Naligtas din po tayo. Weeks na to. 2 weeks na itong paso. Yan po yung nakita natin, mga kapatid. Kaya ito po yung nakasulat dito sa King James Version. Doon naman po natin basahin sa ibang salin ng English, ESV. Pag sinabing English Standard Version po, tingnan po natin. Now, the promises were made to Abraham and to his offspring. Singular po, offspring. It does not say, and to his offsprings, plural. Referring to many, but referring to one. And to your offspring, who is Christ. So yung offspring na yun, yung seed pong yun, offspring po ni Abraham. So yun po yung sovereignty ng Panginoon. Sovereignty po niya kung saang lineage palalabasin ang kanyang mga elect na chosen before the foundation of the world. Ito po ay grace. This is grace, mga kapatid. From Shem, nakita natin to Abraham. Bago mag-Abraham, 10 salin. Jacob, si Isaac, Jacob. Ayan, then naging nation of Israel. Pagdating nung maging nation of Israel, chosen nation na yan. At doon sa nation of Israel, almost all elect sa Old Testament, nung time na ng Israel, diyan po pinalabas ng Panginoon ang lahat ng mga naligtas sa Israel. Elect nation po siya, pero hindi ibig sabihin na elect nation ang Israel ay ligtas lahat sila. Kasi hindi lahat ng Israel ay Israel. Remnant din lang po, katulad ng panahon ni Elijah. Remnant lang, hindi. Ang daming nga masasamang Israel. Ang hari nga nila si Ahab, masama eh. Si Jezebel. Pero mostly, sa Old Testament, walang lumabas na elect sa other nation na kumbaga parang sinumpa ng Panginoon. Halos lahat Israel, except Rahab and Ruth. Pero wala na akong si Naaman naman, pinagaling lang eh. Sa kanyang ketong, sa kanyang, mga ketong. So, yan mga kapatid, makita natin na diyan nagpalabas ang nung nabuo ng Israel, doon siya naman nakipag-covenant. So, nung una, nakipag-covenant kay Abraham, nakipag-covenant kay Jacob, ganun din naman kay Isaac, nakipag-covenant ang Diyos sa Israel.
At ang Israel ay bilang isang nation, pinaseseparate po ang Israel sa ibang mga unbelieving nations. Katulad ni Abraham, isineparate ng Panginoon kay Terah, tapos ay maging sa pag-asawa ng kanyang anak, isineseparate po sa mga unbelieving nation. Then, nung ang Israel ay nation na, hindi sila nakikipag-covenant sa other nations, walang covenant ang Israel, hindi sila nakipagtipan o nakipagkasundo diyan sa mga bansang kinamumuhian ng Panginoon. Lagi ngang ipinawawasak yan ng Panginoon. Dinidestroy yan utterly. Gusto ng Panginoon. May mga command ng Panginoon, destroy them utterly. Pati mga sanggol. May mga mababasa tayong ganun sa Bible. Kasi ganun ang Diyos. Grace po yan. Grace po yan ng Panginoon. Na siya ay may kakayahan siya, sovereign siya, na ihiwalay ang kanyang bansang pinili sa ibang mga bansa. At doon sa bansang pinili niya, meron pa rin siya doon pinili unto salvation. Iyan po yung nakita natin, mga kapatid, na may paghiwalay. Kasi kung hindi inihiwalay si Abraham, madadamay talaga siya dahil idolatrous po ang kanyang magulang. Kaya inihiwalay. At nung panahon ni Ezra, sa chapter 9, verse 12, may ginawa kasi ang mga princess nung panahon po ni Ezra, katatapos lang po nilang magkameron ng kalayaan sa kamay ng Babylonia for 70 years. Naghahandog po sila sila po ay gumagawa ng binibuild po uli nila yung temple at saka yung Jerusalem. Kaya lang pagdating nila sa Jerusalem, nabalita ni Ezra, may nakapagbalita sa kanya sa Ezra chapter 9, starting verse 1, na nakipag-asawa yung mga Israelita sa mga bansang ito na ipinagbabawal ng Panginoon. Nung time na yun po, nakasumpong ang Israel na naman ng Daily Space Grace. Nabigyan sila ng pabor ng Panginoon na sa kabila ng mahabang pagkabihag nila, may opportunity ipinagkaloob. Yung time na yun, opportunity na yun para sa kanila. Kung tutusin, i-grab na nila yun, sumunod na sila sa Panginoon, pero hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon. Nag-asawa pa rin sila at ang kalimitan pa, mga princess, kumbaga sa ating panahon, yung mga leader ng church, sila pa yung nag-asawa ng mga unbeliever. So, ang gusto talaga ng Diyos ay i-separate ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao sa masasama. Yan po yung yung ginagawa ng Diyos pagkatapos yung iligtas ang kanyang bayan pagkatapos yung iligtas ang kanyang particular yung elect mula sa kasamaan, i-separate po yun ng Panginoon. Yan po yung yung gusto ng Panginoon, wala po tayong magagawa. Kasi sa Ezra ay 9:12, tingnan po natin sa Ezra 9:12. Ezra 9 verse 12. Ayan. Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth forever, that ye may be strong and eat the good of the land and leave it for an inheritance to your children forever. Ayan po yung utos ng ng Panginoon sa panahon ni Ezra na wag wag nilang ibibigay ang kanilang mga anak na lalaki o anak na babae. Kung makikipagpayapaan sa mga bansang itong kinamumuhian ng Panginoon. Sabi rito, ngayon huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanila, sa mga anak na lalaki. Ni kunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki. Ni hanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang kaginhawahan magpakailanman. Na kayo'y bagay magsinakas at magsikain ng mabuting lupain. At iwan ninyo ang pinakamana sa inyong mga anak magpakailanman. Kasi hindi nila matatamong blessing kapag lumabag po sila sa ganitong So, nagtuturo po ang grace ng separation. Once na ikaw ay nakasumpong ng grace, isa-separate ka ng grace ng Panginoon sa masama. At
mamumuhay ka ng ayos sa kalooban ng Panginoon. Tingnan po natin, kapag hindi po kasi tayo humiwalay, ang mangyayari, hindi tayo lalago. Kung halimbawa sa panahon natin sa church, halimbawa hindi tayo, naligtas na tayo, tinipon na tayo ng Diyos dito sa church, tapos ay makikipamatok pa rin tayo ng kabilaan sa mga hindi itinuturing ng church na kapananampalataya, hindi pa rin po kayo makaka-go forward. Walang blessing po na matatamo. Makakadamay. Tingnan po natin dito. Kailangan ang separation. Grace ay nagse-separate mula sa masama. Hindi po natin kasi kaya yan. Ngayon, kung hindi kayo makahiwalay, examine yourselves. Baka sabi ng ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Mag-examine tayo ng ating sarili. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Yan, sabi po rito, be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial, and what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple, ang church kasi, ye are the temple of the living God. So dapat nating ma-realize na tayo temple ng living God. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. As God that said, I will dwell in them, sila'y tatahan sa inyo, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Yan po yung sinasabi ng Biblia. At sa 17, wherefore, ito na, ang utos ng Panginoon na dapat nating gawin. Kung tayo nasa panahon ngayon, kasi ito na yung ating panahon ito na yung ating dispensation na grace. Wherefore, come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ang grace po ay nagtuturo doon sa mga tinawag ng Diyos na mag-separate. Saan? Dito sa temple of idols, kay Belial, at saka sa mga unbelievers. Pinase-separate po tayo bilang iglesia at maging ang individual na member ng iglesia ng Panginoon. Pinase-separate po dyan. Kaya kung kayo po ay pipili ng inyong mapapangasawa, mga dalaga at mga binata, at naging binata na uli, at ay kung maaari po ay pagtiisan natin na maghintay-hintay na ang mapili natin ay mga kauri natin ng pananampalataya. Sapagkat kung hindi, ay nilalabag po natin to. Meron tayong pananagutan sa tipanan ng church sa Panginoon. May pananagutan tayo sa Panginoon kapag kalumabag. Ganon din naman po, hindi lang sa pag-aasawa. Hindi lang po sa pag-aasawa, itong do not be unequally yoked fellow to the unbelievers, maging sa mga false religion, yan, ang liwanag dito may mga temple of idols. Hindi rin po tayo pwedeng makiisa dyan sa mga ibang pananampalataya. At kahit na hindi temple of idols, walang mga image, kung hindi according to the faith of God's elect, hindi according to the faith of the Church of God, hindi rin po tayo pwedeng makipag-partake sa kanila. Kasi magre-receive din tayo ng plague. Kapag sila'y na-plague, mapi-plague din po tayo. Re-receive din po tayo ng plague. Di po ba pagka ang isang tao ay may sakit na nakakahawa, kapag nagdidikit ka dyan, lalo't ketong, di po ba may chance ka rin mahawa? Kaysa doon sa hindi dumidikit, hindi ka makaka-receive ng plague or ng hawa kapag humiwalay ka sa Kanya. Kasi yun ang gusto ng Diyos humiwalay. Yun ay illustration ko lang. Pero spiritual lang ating pinag-uusapan dito. Pangalawa, ito pa. Revelation. Kasi grace ng Panginoon yan, kaya magagawa natin yan. Kapatid, magagawa natin yan kapag nasa atin ang grace ng Panginoon. At ang grace sa New Testament ay, sabi nga ay mas higit
masigit ang ibinigay sa ating grace. Kaya panindigan na natin na yung grace na yan ng Diyos, kasi gawa ng Diyos yan eh. Kasi kung tayo lang ang gagawa, para makahiwalay, hindi eh. Pero kung nasa atin ang grace at binigyan nga tayo ng kakayahan, kasi may preservation sa church, na mananatili ang church at iingatan niya ng Panginoon, magpipersevere yan. Ayan, dito sa Revelation chapter, naman nabasa, 18 verse 4, sabi po rito, when I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people. Ito pong tema nitong context nito ay pinase-separate po dito sa doon sa harlot, tama po si Brad. Pinahihiwalay po doon sa harlot, doon sa maling religion, false religion. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plague. So, pinapalabas tayo, o hindi tayo dapat makipag-partake dyan, mag-come out tayo sa mga yan. Ang pinaka-come out ng people, may people, ng Diyos, yung may people, yung kanyang mga tao. Yung mga elect, that ye be not partakers of her sins. Upang hindi ka, pag sinabing partakers, yung nag-share ka in company with, ang partakers po kasi subkoy noneo, sa Greek, yung partakers, na ang ibig po sabihin, ang meaning niya sa English, to share in company with, or that is participate in, communicate with, have fellowship with. Yan po yung meaning ng partakers. Pag nakikikampany ka sa kanila, nakikishare ka sa kanila, nakikifellowship ka sa kanila. Yan po yung ibig sabihin ng partakers. Huwag kang maging partakers niyan, church, ng kanilang kasalanan. Kasi pag nagpartake ka ng kanilang kasalanan, ang sabi, marireceive mo rin yung plague. Katulad yung ketong na dumikit ka sa may ketong. Mahahawa ka. Mas may possibility, malakas ang chance na mahahawa ka kung ikaw ay nagpe-fellowship at dumidikit sa mga taong may ketong. Kaysa doon sa malayo. Mas mahirap mahahawa yung malayo. At kaysa yung nasa malapit. So yan mga kapatid ay tumutukoy din sa grace na inihiwalay tayo ng Diyos sa harlot. Tama yung kapatid kanina. At ito po ay gawa ng Diyos. Pag sinabing gawa ng Diyos, siya naman ang talaga may kakayahan para mag-separate sa atin. Gumagawa lang tayo ayon doon sa itinakda ng Diyos sa atin. Yung idinikri ng Diyos sa atin. Pero may pananagutan tayo kapag hindi tayo naging masunuring anak. Biyaya po lahat yan. Kaya kung hindi tayo makahiwalay sa mother of harlot, halimbawa, namimiesta pa rin tayo, ginagawa pa rin natin ang kanyang namamasko pa rin tayo, umaatin pa rin tayo sa mga binyagan ng harlot, ng mga katoliko, ay ibig sabihin na nagpa-partake po tayo. Yan po nakikipag-partake tayo. At i-receive mo rin yung plague na ukol sa kanila, madadamay ka. Recipient ka rin noong sumpa ng Diyos, yung Kaya ang hirap ng ganon. Ngayon, kung ang harlot, kung ito ang ating tinutukoy sa Revelation chapter 18, ay ito nga ay mother of harlot, kung yun ang context talaga, may mga daughters po yan. May mga daughters of harlot po. Na tila baga sila umalis sa harlot, pero hindi talaga sila totally nakaalis sa harlot. Kasi pinapractice pa rin nila yung ibang gawain ng harlot. Katulad ng namamasko pa rin ng mga yon, yung mga born again, yung mga protestant, yung mga reform, marami pa, yung mga fellowship. Ano pa ba yun? Yung mga Presbyterian. hindi, papatakin sa reform kasi ang reform nahati, may reform baptist at saka may reform presbyterian. Ang original na reformer talaga, presbyterian. At ang mga original na protestant ay mga Lutheran. Yan yung mga nagsilabas sa Catholic noong 1500s. So may daladala pa rin po sila mga kapatid na at akap-akap na mga gawain ng harlot. Kaya
kahit nga yung mga Armenian natin kabaptist na Armenian may ano pa rin sila, namimiesta pa rin sila. Ay, nun nang ako'y Bible Baptist mission, hindi ako, ang suplado ko nun sa aking mga kapatid, parang ang lilis ko nun Kakahiya nga sa mga kapatid ko nung nalaman ko lang, nung ako'y Sovereign Grace na, nakahiya-hiya pala parang may conviction ako nung ako'y Bible Baptist na masamang mamiesta. Tapos ito ng mga asawa ng pastor, minsan salat sa pagkain dahil hindi naman ang mga sa building nga sila nakatutok sa mga school andiyan ang pondo nila. Pagdating sa mission, hindi sila masyado. Abay, hindi nga ako umambag sa handa dahil alam ko masama ang piyesta gawain ng Katoliko yun masama yun sa Bible accompanied with idolatry yun Abay, in-invite isang jeep yung in-invite na na yung katatapos lang yata ng aming service in-invite at kumain sa amin. Wala akong magawa. Kahiyaan yan ang mga mahirap talaga, kahiyaan. Ay di, nagtingin sa akin ang aking mga kapatid. Kahiya-hiya ako pa naman. Yan ang huwag tayong pahawa. So, maraming gumagawa niyan. Ngayon, may mga tulad ng Presbyterian, baby baptizer sila, at saka sila infant baptism, tama. Ang Reform, hindi ko alam kung yung Reform Baptist, kung sila lubog, pero mostly, hawak din nila, karamihan, galing sila sa, galing din sila sa, ang kanilang faith ay, may killing sila sa Presbyterian sa Reform yung mga Reform Baptist. Doon na yung iba namang practice nila, katulad na sa atin. Pero sila, karamihan dyan ay hindi rin naniniwala sa tinuturo nating succession of the church. Binabagsak nila yung mga ganyan, yung mga thread of blood natin. Lalo ko ituturo yan. Kung sila matigas, mas titigasan ko. Yan ang aking paninindigan dyan. Ngayon, kapag ikaw ay kasi hindi natin ito nga, dinala ko to, yung mga lecture ko, na binigay sa akin ni Pastor dati, itong tinuturo namin dito po, itong doctrines of the local church. Ang mga nakalagay po dito, against po tayo makipag-fellowship dito sa mga Lutheran Church, kaya 1520 po yan, tinatag ni Martin Luther. Episcopal Church, yan. King Henry, warmonger yan. King Henry, yan ang founder, 1554 AD. Sa England, Presbyterian Church, kay Calvin. Sa Geneva, Switzerland, 1536 po yan. Methodist, Campbellite Church of Christ, yan po mga Hindi po tayo fellowship dyan. Kasi po, tainted pa rin po sila ng harlot. Tainted pa rin po sila ng harlot. Ang atin po mga kapatid, hindi po para yung halimbawa yung turo po natin para lang ma-prevent po tayo na makasama ng mga yan. Kasi ganito po mga kapatid halimbawa ito si brother na to nakikisalamuha to sa mga Presbyterian. Tapos ay alam naman natin na hindi tayo have no fellowship nga po Tapos ay member natin siya. Tapos ay duguan tayo, na-open tayo kasi nga alam natin na hindi yun ang ating pananampalataya. Kasi ang ating pong pananampalataya, succession po yan. Yung itinuro sa atin, huwag na natin idamay ang Amerika. Yung itinuro sa atin ng Cavite, sa amin, dapat ipapasa namin sa inyo. At pag may lalabas sa inyo, tulad na Cebu, ipapasa ninyo sa Cebu. So yung faith po na yan, kasi ganito kung kayo, magpapalabas ba kayo ng isang missionary, at mag-organize ba kayo ng isang mission na hindi Xerox, na hindi katulad yung pananampalataya? Di po ba? Igagalang naman natin yung pananampalataya ng mga forefathers natin na sinambot lang natin, na minana natin. So, ngayon kung may dalang kung tayo ay naging member ng church at tayo ay lalabag dito kasi magpapartake po tayo dito sa Mother of Harlot or doon sa mga daughters na lumabas sa kanya,
na daladala rin niya, even though na may kahawig tayong doktrina sa kanila, hindi pa rin po tayo pwedeng makipellowship sa kanila. Kasi hindi talaga, may pagkakaiba eh. Parang ganito, ang mga born again, ano po yan, naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoon. Pareho po natin. Kaya nilang ipagtanggol ang Trinity. Kapareho din natin. Ang Holy Spirit ay Diyos din sa kanila. Yung mga born again, yung mga fellowship. Pero allowed po ba tayo na makapag-fellowship sa kanila? Si pastor nga eh, ang tagal na niligawan ng asin sa tanawan eh. Inalat na, hindi rin si pastor ano eh. Hindi napapayag si pastor eh. Kasi nga, hindi natin kauri yun. So yun po yung sinasabi rito na ang grace ng Panginoon ay nagse-separate from darkness unto light. So yun po yung makita natin. Kasi madadamay po tayo doon sa, tingnan nyo po, yung biyaya ng Panginoon. Kapag nasa iyo, kapatid, ang biyaya ng Panginoon, sa inyo, mga kapatid, ito po eh, Titus chapter 2, verse 11. Pag ang biyaya po ng Diyos ay napakita sa inyo, ito po, isa-separate ka niya. May i-deny ka. Sabi rito sa 11 ng Titus chapter 2, verse 11, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in this present world. May tinuturo po ang grace ng Panginoon. Alin po? Yung pag-deny doon sa ungodliness. Ay ang mga practice po ng hardot ay ungodliness po yan. Tama, against godliness. Yung mga practices na yan. So hindi tayo po dapat maano dyan. Ito, yung mga binasa kong ito, basta po yung hindi po kailangan mahirap pong pagtalunan na major doctrines. Sa atin pong grupo ng Sovereign Grace, pwede po tayong magkaiba ng kaunti doon sa mga maliliit na bagay. Tulad nga po na sinasabi ko sa inyo, pwedeng sa givings, pwedeng nakasobre sa kanila na walang pangalan, ilalagay sa ano. Sa atin naman, pwedeng hindi nakasobre. So walang walang problema yun mga bagay na walang problema. Pero pag yung mga bagay na hindi natin pinapractice, hindi itinuturo sa atin, tapos ay siya nating ipapasok sa church. So yun po yung nagaling sa ibang sekta, galing sa ibang sekta ng pananampalataya, madadamay po ang church. Madadamay ang church. Ang grace po ay nagtuturo na kapag yun ay nagpakita sa iyo, meron kang i-deny. Meron pang hihiwalayan, yung ungodliness. That we should live soberly, mapagbantay, mapagpigil, righteously and godly in this present world. Yan po yung nais kong dalhin sa inyo na ang grace ng Panginoon ay hindi gawa ng gawa po ng Diyos yan. Ngayon, kung may kakayahan siyang magpalabas doon sa lineage na gusto niya, at siya ay, ang grace ng Panginoon ay may kakayahang maghiwalay sa atin sa masama, at ang grace ng Panginoon ay nagpapaging sa atin, nagpapaging matuwid. Nagbibigay siya ng teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously in this present world. So lahat po yan ay gawa ng Diyos. Nag-separate, isineparate si Abraham sa kanyang magulang, inihiwalay ang Israel sa mga hidden nations, at ngayon, panahon natin ito, ang church, inihiwalay din tayo sa mga ibang religion. Inihiwalay tayo sa mga harlot. So gawang lahat po ito na soberanong Diyos. This is the grace of God. Grace po ng Panginoon ito, itong mga ganyan. Kaya ngayon mga kapatid, nakita natin ang biyaya ng Panginoon. Sana maging po ito. Hindi man natin hindi naman po kasi kailangan ipilit kasi kaya nga po grace, Diyos ang gumagawa. Hayaan natin ang biyaya ng Panginoon, ang gumawa sa inyong mga puso. Siya yung maghiwalay sa inyo sa masama at dalhin tayo sa tama. Ihiwalay tayo sa mga unbelievers. Ihiwalay tayo dun sa yung makakapagbigay ng offend sa kanyang church ng Panginoon. Sinasama ko po mga kapatid sa inyo na
maging isa po tayo ng pananampalataya. By the grace of God, sa grace ng Panginoon. Hiwalayan natin ang masama sapagkat Diyos ang gumagawa niyan. Ngayon, kung hindi natin kayang gawin yan, wala sa atin ang biyaya ng Panginoon. Iyan po yung sinasabing ang biyaya ay gawa ng Diyos. Wala po tayong bahagi. From start to finish, ang lahat po ay gumagawa dyan ng Diyos. Ang tayo po ay parang nagpapatianod lang, at kaya rin po tayo nakakasunod because of Him that worketh in us both to will and to do of His good pleasure. Biyaya pa rin po ng Panginoon. So hanggang dito lang po mga kapatid, at kayo po ay nga pala ano po yun? Lord's Supper. Ito lang nga po pala tayo.
kinamin ka ba? Taas pa kayo sa mga kagyan mo. Kasi pinagyan ako doon, hindi siya nakamanda. Taas tulog siguro. Pero parang nasawa eh. Nasa ulo mo siya, nasa loob. Nasa loob sa loob. Ano na lang muli ka, hindi na lang. Kaya, wala na siya yung joke lang. Mali, hindi yung masyado dito.
Salamat.